Kamusta sa lahat at maligayang pagdating sa Tang's Animex Recap. Sa sandaling ito, sinasabi pa rin ni Wanda sa grupo ni Luffy, ang tungkol sa labanan sa pagitan ng dalawang hari ng Mink Tribe at Jack. Ang labanan ay tumagal ng tuloy-tuloy sa loob ng 5 araw. Mabangis na lumaban si Nekomamushi kay Jack. Napagtanto niya na napakalakas ni Jack, dahil patuloy niyang naharang ang mga pag-atake ni Nekomamushi, hindi man lang siya nasaktan. Sa sandaling ito, galit na galit si Nekomamushi, dahil naglakas loob si Jack na maliitin siya. Ngunit sumikat na ang araw, kaya kinailangan agad ni Nekomamushi na umalis, para bigyang daan si Inuarashi, na ikinalito ni Jack. Biglang sumulpot si Inuarashi, siya at ang kanyang musketeer squad ay agad na inatake si Jack, itinulak siya sa isang gusali, na nagpagalit kay Jack. Kaya't agad niyang inatake si Inuarashi, pinatumba rin pabalik si Inuarashi, at nagpatuloy sila sa pakikipaglaban sa mga pirata sa loob ng 5 araw at gabi. Kahit marami silang natalo sa mga subordinate ni Jack, hindi pa rin nila kayang talunin si Jack. Sinabi ni Wanda na siya ay isang napakalakas na halimaw, na ikinagulat ni Chopper at Usopp. Habang napagtanto ni Luffy na napakalakas din ni Inuarashi, ngunit hindi niya kayang talunin ang mga nasasakupan ni Kaido. Gayunpaman, sinabi ni Wanda na hindi rin mananalo si Jack, kaya gumamit siya ng isang lihim na sandata. Ito ay poison gas, na ikinagulat ng lahat. Sinabi ni Chopper na ito ay lason na gas ni Caesar, na nagpagalit kay Luffy. Kaya't ang lahat ay tinamaan ng poison gas, na naging sanhi ng pagbagsak nilang lahat. Sa sandaling ito, ang grupo ni Luffy ay nakaramdam ng hindi komportable, dahil naramdaman nila na ang Mink Tribe ay dumaan sa mga kakilakilabot na bagay. Kaya't sinimulan ng mga pirata na patayin ang lahat, na nagparamdam kay Wanda ng labis na pagkabalisa, dahil ayaw niyang maalala ang mga hiyawan ng lahat. Pagkatapos, nakuha ni Jack sina Inuarashi at Nekomamushi, kaya patuloy silang pinahirapan, upang pilitin silang ibunyag ang lokasyon ni Raizo. Pero hindi daw nila kilala kung sino si Raizo, na ikinagalit ni Jack, kaya pinahirapan niya sila ng napakalupit. Dahil wala nang makuhang impormasyon si Jack, kaya umalis na siya at iniwan ang ilan sa kanyang mga nasasakupan. Sa sandaling ito, nagising si Inuarashi. Sinabi niya na nabasa niya ang pahayagan tungkol sa pagkamatay ni Jack, pagkatapos niyang salakayin ang barko ng Admiral upang iligtas si Doflamingo. Sinabi ni Inuarashi na si Luffy ang kanyang benefactor, dahil natalo niya si Doflamingo, dahilan para kinailangang umalis ni Jack. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa pagtulog, na ikinagulat ni Luffy. Ipinaliwanag pa ni Chopper na, pagkaalis ni Jack, dumating ang grupo nila sa islang ito. Nang makita nila ang higanteng elepante, nagulat sila. Pagkatapos, pinilit nila si Caesar na gumawa ng hot air balloon para paliparin sila. Pagdating nila, nakita ng grupo ni Sanji na nawasak ang gate, kaya napagtanto nilang may labanan dito. Nagpasya sina Sanji at Chopper na tingnan muna ito, habang ang grupo ni Nami ay naiwan para maghintay. Biglang may nakita silang babaeng hinahabol ng mga subordinate ni Jack, kaya tinulungan nila ito. Agad na pinalamig ni Brook ang lupa, dahilan para madulas sila at bumagsak. Ngunit natakot pa rin ang dalaga, kaya tumakbo siya palayo. Hinabol siya ng grupo ni Nami, habang galit naman ang dalawang pirata. Sa sandaling iyon, nakita ni na Chopper at Sanji ang maraming nasugatan doon, na ikinagulat nila. Biglang may nakita silang buhay pa. Agad siyang nakiusap sa grupo ni Sanji na tulungan siya, dahil ang kanyang dalawang hari ay nangangailangan ng paggamot. Ngunit nakita ni Chopper na marami pa ring poison gas, kaya pansamantalang umalis sila sa lungsod para maghanap ng solusyon. Habang hindi pa alam ni Chopper kung ano ang poison gas, buong pagmamalaking sinabi ni Caesar na ang poison gas ay tinatawag na Koro, nilikha niya, na ikinagulat ni Sanji at Chopper. Kaya agad nilang inatake si Caesar, dahil siya ang lumikha ng masamang sandata na ito. Sa sandaling iyon, sinabi niyang 48 oras na lamang ang natitira para mabuhay ang Mink Tribe, kaya't siya ay patuloy na sinaktan ng mga ito. Pagkatapos, pinilit siya ni Sanji na tulungan silang gumawa ng antidote, na ikinainis ni Caesar. Pero hawak ni Sanji ang puso niya, kaya hindi niya napigilan ang mga ito. Biglang yumanig ang isla. Nagsaboy pala ng tubig si Zunisha sa likod nito, dahilan para matangay ng tubig sina Caesar at Chopper. Sa kabutihang palad, nailigtas sila ni Sanji sa oras. Biglang narinig ni Sanji ang sigaw ni Nami, kaya pinilit niyang harapin ni Caesar ang poison gas bago siya bumalik. Pagkatapos, sumugod si Sanji sa kinaroroonan ni Nami.
Nakita niyang nakikipaglaban si Brook, kaya agad niyang tinulungan si Brook, at sinipa ni Sanji ang pirata sa tubig, na ikinatakot ng mga pirata, kaya agad silang umalis. Sa sandaling iyon, sinabi ni Chopper kay Caesar na panghawakan ang lason. Kaya ginamit niya ang kanyang kapangyarihan sa Devil Fruit, at na-neutralize niya ang lahat ng poison gas dito, tinutulungan ang lahat na magsimulang magising. Napagtanto ni Chopper na nawala ang poison gas, kaya tinawag niya ang grupo ni Sanji para lumapit. Nang makita nilang nawasak ang buong bayan, nagulat sila. Habang si Sanji ay nag-aalala, dahil sinabi ni Caesar na ang Mink Tribe ay galit na galit sa mga tao. Biglang inatake ni Wanda si Nami na ikinagulat nila. Napagtanto ni Nami na napakahina ni Wanda, ngunit sinusubukan pa rin niyang atakihin si Nami. Noong gagamitan na sana niya ng bomba si Nami, dahil ayaw na niyang may mapahamak pa sa tribo niya, na naging dahilan ng pag-alala ng lahat para kay Nami, buti na lang at pinigilan siya ni Pedro. Tinulungan daw sila ng grupo ni Nami. Sa sandaling iyon, sinabi ni Chopper na kailangan niya ng higit pang kagamitan para makagawa ng antidote. Kaya kailangan niyang pumunta sa ospital, na nagpaiyak kay Wanda, dahil tinutulungan nila ang kanyang tribo. Sa sandaling iyon, kailangan ni Chopper ng mas maraming tao upang tulungan siya. Sinabi ni Wanda na maraming taga-nayon ang sumilong sa loob ng kagubatan. Kaya agad tumakbo ang babaeng nurse para tawagin ang mga tao. Pagkatapos, sinimulan ng lahat na tulungan si Chopper na gumawa ng antidote. Nakita ng iba na ginagamot ng grupo ni Nami ang mga nasugatan, kaya nagmadali silang tumulong sa grupo ni Nami. Habang si Chopper ay sinusubukan pa rin gumawa ng antidote, pagkatapos, tinurok niya ang antidote sa lahat, tinulungan silang gumaling, at ginamot nila sina Ino Arashi at Nekomamushi. Pagsapit ng hapon, nagluto si Sanji para sa lahat, na nagpapasaya sa kanila. Kaya naman labis ang pasasalamat ni Wanda sa grupo ni Nami, dahil nailigtas nila ang kanyang tribo, kaya napaiyak si Frankie. Habang si Luffy ay galit na galit kay Jack at Kaido, ngunit naramdaman ni Wanda na buhay pa si Jack. Sa sandaling iyon, kailangan ni Chopper na gamutin si Nekomamushi, kaya nagpa siya si Luffy na puntahan din siya nito. Pagkatapos, sumama ang grupo ni Luffy kasama sina Wanda at Carrot. Ngunit nagtataka pa rin sina Luffy at Zoro tungkol kay Sanji, kaya ipinagpatuloy ni Brook ang pagsasabi sa kanila. Baka hindi na raw bumalik si Sanji sa kanila, na ikinabigla ni Luffy, dahil ayaw niyang umalis si Sanji. Habang naisip ni Zoro na maaring mas mabuti kung wala si Sanji, ngunit hindi sumang-ayon si Luffy. Sa sandaling iyon, sinabi ni Brook kay Luffy, na hinabol sila ng barko ni Big Mom sa Zou Island. Lumalabas na ang Zou Island ang tinubuang bayan ni Pecoms. Nang makita ni Pecoms na nawasak ang kanyang kaharian, nagulat siya. Kaya naman agad na hinanap ni Pecoms ang lahat, ngunit wala siyang makita, na ikinagalit ni Pecoms. Akala niya ang Straw Hat Pirates ang may pananagutan dito. Habang si Sanji ay nagluluto ng pagkain para sa lahat, sobrang saya nila, dahil masarap ang pagkain ni Sanji. Habang ginagamot ni Chopper ang lahat, tinutulungan silang gumaling ng mabilis. Sa sandaling iyon, nakipagpalitan si Wanda ng mga damit kay Nami, dahil ito ay isang kaugalian na sumasagisag sa kanilang pagiging palakaibigan, na labis na ikinatuwa ni Nami, dahil ang damit ay napakaganda. Habang binabati ni Sanji ang mga babae ng Mink Tribe, napakasaya niya, dahil lahat sila ay napaka-friendly. Pero hindi siya interesado sa mga lalaki. Bigla, nakita ni Sanji si Nami, na ikinagulat niya, dahil napakaganda ni Nami. Nang akmang yayakapin niya si Nami, agad na pinalipad sa langit si Sanji. Sa sandaling iyon, si Caesar ay pinilit na lumikha ng gamot para sa lahat, na ginagawa siyang bigo, dahil inisip niya ang kanyang sarili bilang isang henyo. Kaya ayaw niyang gawin ang gawaing ito. Ngunit sa labas, maraming asong minks ang sabik na kumagat sa mga buto ni Brook. Sa sandaling iyon, natagpuan ni Pecoms ang kanilang base, na nag-aalala sa kanya. Naniniwala pa rin si Pecoms na winasak ng Straw Hat Pirates ang lugar, na ikinagalit niya, kaya determinado siyang huwag patawarin ang mga ito. Ngunit sinabi ng dalawang gwardya na ang Straw Hat Pirates ang nagligtas sa Mink Tribe, na ikinagulat ni Pecoms. Nakita ng lahat na nakabalik na si Pecoms, na labis nilang ikinatuwa. Biglang nakita ni Nami ang mga tauhan ni Big Mom na dumating, na ikinabahala niya. Ngunit sinabi ni Wanda na si Pecoms ay miyembro ng kanilang tribo. Habang nag-aalala si Caesar, dahil natatakot siyang mahuli. Hindi alam ni Sanji kung ano ang ginawa ni Caesar kay Big Mom. Lumalabas na niloko niya ang research funds mula kay Big Mom at saka nakatakas. Sa kabutihang palad,
nasa kanya ang suporta ni Doflamingo. Sa sandaling iyon, naalala ni Sanji na minsan nang nag-provoke si Luffy kay Big Mom sa Fishman Island, na ikinagalit niya. Habang ang lahat ay hindi alam kung ano ang gagawin, nagpa siya si Sanji na makipag-ayos sa kanila. Sa pagkakataong iyon, pribadong nakipagkita si Sanji kay Pecoms at Beiji, nagpa siya siyang hindi na siya tatakbo. Pero agad namang nagpasalamat si Pecoms kay Sanji, dahil nailigtas niya ang Mink Tribe. Sa sandaling iyon, sinabi ni Pecoms kay Sanji ang tungkol sa mga utos ni Big Mom. Bukod sa gustong mahuli si Caesar, gusto rin ni Big Mom na sirain ang Straw Hat Pirates. Ngunit sinabi ni Pecoms na kailangan lang niyang ibigay si Caesar. Pagkatapos ay pinagalitan ni Beiji si Pecoms dahil hinayaan niya ang kanyang emosyon na makagambale sa misyon. Ngunit sinabi ni Pecoms na gagawin niya ang buong responsibilidad, na ikinagalit ni Beiji. Kaya't agad niyang binaril si Pecoms, na ikinagulat ni Sanji, dahil binaril niya ang sarili niyang kasamahan. May nakita si Brook sa loob ng kamay niya. Galit pala si Beiji sa mga taong naglalagay ng emosyon sa kanilang trabaho, kaya itinuring niyang mahina si Pecoms, at nagpa siya si Beiji na asikasuhin ang bagay na ito. Tinawag niya ang kanyang mga subordinate mula sa loob ng kanyang katawan, na ikinagulat ni Sanji at Brook, dahil ang kanyang katawan ay naglalaman ng napakaraming tao. Pagkatapos, pinalibutan nila sina Sanji at Brook. Hindi alam ni Sanji kung ano ang kakayahan ni Beiji. Kaya sinabi ni Beiji sa kanila, kumain siya ng Castle Fruit, na nagpapahintulot sa kanya na maging isang Castle Human. Napagtanto ni Sanji na isa rin siya sa mga worst generation na pirata tulad ni Luffy. Nang magkalaban na silang dalawa, biglang nahuli ni Beiji sina Nami at Chopper, na ikinagulat ni Sanji at Brook. Natuklasan pa niyang nagtatago si Caesar sa puno, kaya nakontrol din ni Beiji si Caesar. Pagkatapos, pinilit niyang pumasok sa kastilyo ang grupo ni Sanji para mag-usap. Sa sandaling iyon, nakaupo si Sanji sa negotiation table kasama si Beiji, habang ang iba ay nakatali. Bigla niyang inalok ng inumin si Sanji, na ikinagalit ni Sanji, dahil hindi niya maintindihan ang gusto ni Beiji. Sinabi ni Beiji na nagbago ang mga utos ni Big Mom, at ang kanyang misyon ay bigyan si Sanji ng imbitasyon sa Big Mom's Tea Party, na ikinalito ni Sanji kung bakit siya inimbitahan ni Big Mom. Lumalabas na si Big Mom ay nag-host ng kasal, at ang groom ay walang iba kundi si Sanji, na ikinagulat ni Sanji. At ang bride ni Sanji ay pinangalan ng Pudding, na ikinagulat ng grupo ni Nami. Habang gulat na gulat si Sanji, sa pagkakataong iyon, nakita ni Sanji ang kanyang pangalan na nakasulat sa imbitasyon, bilang ikatlong anak ng Vinsmoke family. Kaya hindi siya komportable, dahil ayaw niyang makita ang pangalang iyon. Habang hindi sigurado ang grupo ni Nami kung totoo ang kasal ni Sanji o hindi rin inaasahan ni Beiji na mula sa pamilyang Vinsmoke si Sanji. Sa sandaling iyon, biglang naalala ni Nami, minsan sinabi ni Sanji na ipinanganak siya sa North Blue. Napag-alaman na ang mga dagat ng mundo ay nahahati sa 4 na bahagi ng Red Line. Iyon ay ang East Blue, West Blue, South Blue, at North Blue. At nakilala ng grupo ni Luffy si Sanji sa East Blue. Napagtanto nila na hindi simple ang paglalakbay ni Sanji sa East Blue. Sinabi ni Caesar na ikakasal na si Sanji sa anak ni Big Mom, mapipilitan siyang maging miyembro ng Yonko Crew. Pero ayaw ni Sanji na pumunta sa Big Mom's Tea Party, kaya ibinalik niya ang imbitasyon kay Beiji. Ipinahayag ni Sanji na si Luffy ay magiging hari ng pirata. Kaya naman, hindi siya magtatrabaho sa ilalim ng sinuman. Nagpa siya si Sanji na ibigay si Caesar kay Beiji, para makaalis na sila. Ngunit sinabi ni Beiji na hindi makatanggi si Sanji sa tea party, dahil nakahawak sila sa loob ng kanyang katawan, at dinadala niya ang mga ito upang makipagkita kay Big Mom, na ikinabahala ng grupo ni Nami. Kaya pang kontrolin ni Beiji ang lahat sa loob ng kastilyo, at nakagawa siya ng maraming sandata na nakatutok kay Sanji. Bigla niyang ginamit si Nami para takutin si Sanji, na ikinagalit niya. Buti na lang at pinakawalan niya si Nami. Sabi nila, walang makakatanggi kay Big Mom. Bigla, may ibinulong si Vito sa tenga ni Sanji, na ikinagulat niya. Hindi niya maintindihan kung bakit nila nalaman ang tungkol doon. Sinabi ni Beiji na ang Yonko ang pinakamakapangyarihang pirata sa mundo, kaya para kay Big Mom, walang imposible. At kung gusto niyang may mamatay, tiyak na mamamatay ang taong iyon. Kaya pinayuhan ni Beiji si Sanji na wag tanggihan si Big Mom, kaya hindi maintindihan ni Brook ang sinabi nila kay Sanji. Biglang humiram si Sanji ng papel at panulat kay Beiji. Nais pala ni Sanji na mag-iwan ng mensahe para kay Luffy. Pagkatapos noon,
inabot niya ang papel kay Nami, at sabi niya, siya na lang daw ang hahawak nito, na ikinagulat nilang lahat. Bigla silang niyakap ni Sanji, at pagkatapos ay itinapon niya ito sa labas, na ikinagalit ni Beiji. Pinalibutan ng kanyang mga alipors si Sanji, ngunit lahat sila ay natalo niya. Pagkatapos noon, agad niyang binawi si Caesar, at ginamit niya si Caesar para pilitin silang tumigil, dahil alam ni Sanji na napakahalaga ni Caesar kay Big Mom. Napagtanto din niyang hindi siya nito kayang patayin, dahil ang kanyang bounty ay may nakasulat na, only alive. Binalaan niya ang mga ito na huwag galawin ng kanyang mga crewmate, bilang kapalit, sasama siya sa mga ito upang malutas ang isyong ito. Kaya sinabi ni Beiji sa kanyang mga alipors na huminto, dahil naramdaman niya ang isang napakalakas na presensya sa labas. Dumating pala si Nekomamushi para iligtas ang grupo ni Nami. Nakita niyang nasugatan si Pecoms, kaya tinanong niya si Beiji, na ikinabahala niya. Sabi ni Beiji, ginawa daw ito ng mga alipors ni Jack. Kaya pinagalitan siya ni Nami sa pagsisinungaling niya, dahil siya talaga ang bumaril kay Pecoms, at sinabihan nila si Sanji na lumabas. Pero kailangan daw niyang lutasin ang usaping ito. Tapos, babalik siya, na ikinagulat ng grupo ni Nami. Kaya't isinara ni Beiji ang pinto, at tumakbo siya palayo, na ikinabahala ni Nami. Hindi nila naintindihan ang gustong gawin ni Sanji. Nang hahabulin na sana siya ni Wanda, pinigilan siya ni Brook, dahil hindi na nila mababago ang desisyon ni Sanji. Sa sandaling iyon, kinalagan ng tribo ng Mink ang grupo ni Nami. Malaki ang pasasalamat ni Nekomamushi sa kanila sa pagligtas sa kanyang tribo. Bigla niyang nakita ang Catmint na ikinatuwa niya. Sa sandaling iyon, binasa ni Luffy ang sulat ni Sanji. Hindi niya alam kung gusto ngang magpakasal ni Sanji. Ngunit sinabi ni Nami na nakapagdesisyon na si Sanji, na ikinatuwa ni Luffy, dahil nangangahulugan iyon na magkakaroon sila ng bagong miyembro. Ngunit sinabi ni Brook na siya ay anak ng isang Yonko, na ang ibig sabihin ay magiging subordinate sila ni Big Mom. Kaya hindi sumang-ayon si Luffy. Napagtanto nila na umalis si Sanji para maiwasan ang gulo ng kanyang mga kasamahan. Naisip ni Luffy na gustong umalis ni Sanji sa crew, kaya tutol din siya, at hindi nila naintindihan kung bakit pumunta si Sanji sa East Blue. Naramdaman ni Robin na parang pamilyar ang pamilyang Vinsmoke, ngunit hindi pa rin niya maalala. Nagilty si Nami dahil hindi niya na kayang isama si Sanji sa kanila. Habang inisip naman ni Zoro na ang pag-alis ni Sanji ay isang magandang bagay, dahil hindi siya nagdulot ng anumang gulo para sa kanila. Ngayon na natalo na nila si Doflamingo, nagalit ito kay Kaido, kaya ang susunod nilang target ay ang Yonko Kaido. Napagtanto niyang maya-maya ay darating na ang mga nasasakupan ni Kaido para hanapin sila, kaya hindi na nila maituloy ang gulo kay Big Mom sa mga oras na ito, na ikinagalit ni Nami, dahil masyadong insensitive si Zoro. Biglang nagpa siya si Luffy na hanapin si Sanji para tanungin siya, na ikinagulat ng lahat. Sinabi ni Usopp na minsan nang nagdeklara ng digmaan si Luffy sa kanya, kaya napakadelikado para sa kanila na pumunta doon. Sinabi ni Robin na ang kapangyarihan ng Yonko ay nasa ibang antas, ngunit determinado pa rin si Luffy na pumunta. Nabanggit ni Chopper na may nakakaalam ng daan papunta doon, ngunit kailangan nilang maghintay para magising siya. Si Pecoms pala ang taong iyon. Dahil nailigtas ng grupo ni Nami ang Mink Tribe, laking pasasalamat niya sa kanila. Ngunit siya ay binaril ni Beiji, na iniwan si Pecoms na malubhang nasugatan. Dahil miyembro siya ng pirate crew ni Big Mom, matutulungan niya silang makarating doon. Biglang sumugod sa kanila ang isang pulutong ng mga bubuyog, na ikinagulat ng lahat. Sinabi ni Wanda na sila ay mga insektong sumisipsip ng dugo, kaya nagtulungan ang grupo ni Luffy sa pag-atake sa kanila, para itaboy sila. Patuloy nilang inaatake ang mga bubuyog, ngunit napakarami nila, kaya ginamit ni Franky ang kanyang laser beam para itaboy sila. Napansin ni Nami na epektibo ang galaw na ito. Biglang natusok si Luffy ng isa sa mga bubuyog, kaya gumamit siya ng hockey, dahilan para hindi mabunot ng bubuyog ang tibo nito. Mabilis nilang natalo ang kuyog ng mga bubuyog. Pagkatapos, nagpatuloy sila sa kanilang pagpunta sa kinaroroonan ni Nekomamushi. Sa wakas, nakarating na rin sila sa kanilang destinasyon. Nagulat si Luffy, dahil may isang higanteng puno na hugis balyena dito. Masaya ang lahat nang makitang dumating ang grupo ni Luffy. Sa sandaling ito, humingi ng tawad si Pedro kay Luffy, dahil sinalakay ng kanyang mga nasasakupan si Luffy sa kagubatan. Nang malaman niyang gustong makipagkita ni Luffy kay Pecoms, agad siyang nag-alok na gabayan si Luffy, dahil gusto rin ni Pedro na tulungan si Sanji.
Nais munang suriin ni Chopper ang kalusugan ni Nekomamushi, kaya may isang tao na nag-alok na tulungan siya, na nagpapula kay Chopper sa pagmamahal. Dumating sila sa kinaroroonan ni Nekomamushi. Nakita ni Chopper na naliligo si Nekomamushi, na ikinagalit ni Chopper, dahil hindi pa ganap na naghihilom ang mga sugat nito. Nang makita ni Nekomamushi sina Usopp at Robin, agad itong lumapit para yakapin ang mga ito. Nangako siyang babayaran ang Straw Hat Pirates. Biglang nakita ni Nekomamushi ang isang bola, at nagsimulang laruin ito, na ikinagalit ni Chopper. Pagkatapos ay pinaiga siya ni Chopper sa kama, para bigyan ng gamot si Nekomamushi. Sa sandaling iyon, nakarating na kay Pecoms ang grupo ni Luffy. Nakonsensya si Pecoms, dahil hinayaan niyang kunin ni Beiji si Sanji. Hindi maintindihan ni Luffy kung sino ang nag-aayos ng kasal ni Sanji. Ang sabi ni Pecoms ay si Big Mom at ang ama ni Sanji, na ikinagulat ni Nami. Hindi niya alam kung anong klaseng tao ang tatay ni Sanji. Kaya tinanong sila ni Pecoms, alam mo ba ang tungkol sa Germa 66? Nakilala agad ni Nami ang pangalang iyon bilang masamang hukbo. Pagkatapos ay sinabi sa kanila ni Pecoms, na ang ama ni Sanji ay ang commander ng hukbo ng Germa 66, at ang pamilyang Vinsmoke ay isang pamilya ng mga mamamatay tao. Ang revelasyon na ito ay ikinagulat ng lahat, ngunit walang pakialam si Luffy, dahil gusto lang niyang bumalik si Sanji. Kung ikakasal si Sanji, kailangang maging subordinate niya ang Big Mom Pirates. Ang pahayag na ito ay ikinagulat ni Pecoms, kaya pinagalitan niya si Luffy, dahil isa si Big Mom sa 4 na emperador. Habang si Luffy ay nakitang nakakatuwa ang mga mata ni Pecoms, na ikinatawa ni Luffy at Carrot. Ipinaliwanag ni Pecoms na hindi maaaring tanggihan ni Sanji ang kasal, dahil ang sino man ang maglakas loob na tumanggi kay Big Mom, ay makakatanggap ng isang kalunos-lunos na regalo bilang kapalit, na siyang magiging buhay ng mga taong pinakamamahal ng taong iyon. Ang paghahayag na ito ay bumulaga sa lahat. Nahulaan ni Pecoms na binantaan nila si Sanji na gagamitin ang kanyang mga mahal sa buhay at mga kaibigan, at ang kasal na ito ay talagang isang political marriage sa pagitan ng pamilyang Vinsmoke at ng pamilya Charlotte. Sa makatuwid, kapag nagsimula na ang kasal, hindi na magiging miyembro ng Straw Hat Pirates si Sanji. Nagalit ito kay Luffy, tiyak na tatanggi si Sanji sa kasal. Kaya agad sinabi ni Luffy kay Pecoms na dalhin siya kay Big Mom, at sisirain niya ang kasal nito. Nasa sabik itong si Carrot, kaya mabilis na naghanda si Luffy, nang hindi na hinintay na pumayag si Pecoms. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Luffy na nag-aalala rin si Zoro kay Sanji. Biglang bumalik din ang grupo ni Chopper. Nakita ng mga bantay ng aso si Brook, at sinimulan nila itong kagatin, na nagparamdam kay Brook na walang magawa, dahil sa tingin nila ay mukhang masarap si Brook. Sa sandaling iyon, dumating din si Nekomamushi na hinahanap si Luffy, na ikinagalit ni Chopper, dahil hindi siya nakikinig sa payo ng doktor. Biglang tumalon pasulong si Nekomamushi para ipahayag ang pagiging palakaibigan niya kay Luffy, na naging sanhi ng muling pagdugo nito, na ikinabahala ni Chopper. Nakita siya ni Luffy na nakakatuwa, dahil isa siyang higanteng pusa. Sa sandaling iyon, dumating din si Lo, at natagpuan niya ang kanyang mga crewmate. Pagkatapos ipinaalam nila kay Lo, na pumunta si Sanji sa lugar ni Big Mom. Nagulat ito sa kanya, kaya naman, sinabihan ni Luffy si Lo na pansamantalang itigil ang pakikipaglaban kay Kaido, para maibalik niya muna si Sanji. Ngunit sinabi ni Lo na hinahanap sila ni Kaido, kaya kailangan nilang umalis ng mabilis, upang pigilan si Kaido na mahanap ang lugar na ito. Naantig nito ng husto ang Mink Tribe, dahil napakabait ni Lo. Biglang nagising si Nekomamushi, agad niyang sinabihan ang lahat na magkaroon ng piging para magdiwang. Ito ay ikinatuwa ni Luffy, kaya lahat sila ay nagkaroon ng isang piging ng sama-sama, na nagpasaya sa lahat. Biglang naramdaman ni Luffy na may nakalimutan siyang mahalagang bagay, ngunit hindi niya maalala kung ano iyon. Pagsapit ng gabi, lahat sila ay pagod at nakatulog. Sa puntong ito, nakalabas na ng gate sina Franky, Robin, at Brook. Naghihintay pala sila kina Kinemon at Kanjuro. Alam nila na kinasusuklaman ng Mink Tribe ang samurai, at ang kanilang bansa ay inatake ni Jack dahil dito. Kaya't silang tatlo ay hindi maaaring hayaan ang Mink Tribe na matuklasan si Kinemon. Kinaumagahan, umakyat sina Kinemon at Kanjuro sa lugar, ngunit ang grupo ni Robin ay nakatulog, kaya hindi sila nakita ni Kinemon. Sa sandaling iyon, tinanong ni Kinemon ang unggoy para sa impormasyon tungkol kay Raizo. Natakot nito ang unggoy, dahilan para tumakas ito kaya hinabol nila ito. Napagtanto ni Berete na sila ay samurai, at kailangan niyang ipaalam kaagad sa lahat.
Nang magising si Frankie, napansin niyang umaga na, kaya mabilis niyang ginising sina Robin at Brooke. Bigla silang nakakita ng drawing ng tigre sa lupa. Napagtanto nila na dumating na sina Kinemon at Kanjuro. Nagdulot ito ng pag-aalala kay Frankie, dahil hindi nila dapat maipaalam sa lahat na si Kinemon ay isang samurai, kaya mabilis silang pumunta upang hanapin si Kinemon. Samantala, pinatunog na ni Berete ang alarm bell para sa lahat. Nagdulot ito ng maraming pag-aalala sa grupo. Naghanda ang mga bantay sa pakikipaglaban. Mabilis din kumilos si Inuarashi para sa labanan. Sa hindi inaasahan, nagising din si Nekomamushi. Siya at ang kanyang mga bantay ay naghanda na rin sa pakikipaglaban. Habang mahimbing na natutulog ang grupo ni Luffy, napansin ni Nami ang pag-alarm kaya mabilis niyang ginising si Luffy. Samantala, naisip ni Kinemon at Kanjuro na ang kampana ay isang hudyat upang tanggapin ang mga panauhin, kaya naniwala sila na sila ay malugod na tatanggapin. Bigla namang tumakbo si Momo papunta sa kanila. Ito ay lubos na nagpasaya sa kanila, dahil siya ay muling nakasama ni Kinemon at Kanjuro. Hindi maintindihan ni Kinemon kung bakit hindi kasama ni Momo si Luffy. Paliwanag ni Momo, hindi siya komportable sa lugar na ito, kaya palagi siyang nananatili sa kanyang silid. Samantala, antok na antok pa rin si Luffy, pero napilitan siyang magtakbo ng umaga. Napagtanto ni Nami na dumating sina Kinemon at Kanjuro, kaya't nagkagulo ang tribo ng Ming. Sa sandaling iyon, hinahanap pa rin ng lahat ang dalawang samurai na pumasok. Si Nekomamushi at ang kanyang mga bantay ay pumasok sa bayan. Biglang nakita ni Pedro na dumating din si Inuarashi. Nag-alala ito sa kanya, dahil hindi nila maaaring hayaang magkita sina Inuarashi at Nekomamushi. Pero nagkita talaga silang dalawa. Naramdaman ni Pedro na hindi maganda ang sitwasyon, kaya agad nilang sinubukang pigilan ang kanilang dalawang hari. Akala ng lahat ay mag-aaway na ang dalawa. Biglang dumating din ang grupo ni Kinemon, nakita nilang may mag-aaway. Sa kabutihang palad, natagpuan sila ng grupo ni Luffy sa oras, kaya pinigilan nila sina Kinemon at Kanjuro mula sa pakikipagkita sa Mink Tribe. Sa sandaling iyon, nagtatalo sina Inuarashi at Nekomamushi, na ikinabahala ng lahat. Dati pala ay pinilit sila ni Jack na ibunyag kung nasaan si Raizo, ngunit tumanggi si Inuarashi na magsalita, kaya pinutol ni Jack ang isang paa nito, habang si Nekomamushi naman ay nawala ng braso sa mga nasasakupan ni Jack. Sa sandaling iyon, naghahanda silang dalawa sa pakikipaglaban, upang makita kung sino ang tunay na hari ng kahariang ito. Biglang sumigaw si Kinemon na huminto sila, kaya napagtanto ng lahat na isa siyang samurai, kaya nag-alala si Usopp, dahil natatakot siyang mapatay si Kinemon. Sa sandaling iyon, sina Inuarashi at Nekomamushi ay naglalakad patungo kay Momo. Biglang nagpakilala si Kinemon bilang isang samurai ng Kozuki clan, at inihayag niya na naroon siya para hanapin si Raizo. Natakot ito kay Usopp at Chopper. Napagtanto ni Luffy at ng iba pa ang sitwasyon, kaya naghanda silang pumasok upang pigilan sila. Nakita ni Usopp na napaka-tense ng sitwasyon. Bigla, umiyak sina Inuarashi at Nekomamushi, dahil hinihintay nilang dumating ang grupo ni Kinemon, at ibinunyag nila na ligtas si Raizo. Ikinagulat nito ang grupo ni Luffy, dahil si Raizo ay talagang nasa kaharian na noon pa man. Ibinubuwis pa nila ang kanilang buhay para protektahan si Raizo. Matagal na pala kasing pamilya ang Kozuki clan at ang Mink Tribe, kaya hinding-hindi nila ipagkakanulo ang kanilang mga kaibigan. Samantala, buhay pa si Jack. Nakita ni Jack sa dyaryo ang balita ng kanyang pagkamatay, na ikinagalit niya, kaya inutusan niya ang kanyang mga nasasakupan na maglayag ng barko ng mas mabilis. Samantala, tuwang-tuwa ang Mink Tribe, dahil muli silang nakasama ng grupo ni Kinemon. Ipinakita sa kanila ni Kinemon ang tato ng Kozuki clan sa kanyang likod. Napansin ni Wanda na ang tato ay katulad ng kay Inuarashi at Nekomamushi. Habang gumaan ang pakiramdam ni Usopp, dahil hindi inatake ng Mink Tribe ang grupo ni Kinemon. Biglang nagsimulang muling magtalo sina Inuarashi at Nekomamushi, na naging dahilan para walang magawa ang lahat. Nakita sila ni Momo na palagi silang nag-aaway, kaya sinabihan niya silang tumigil na, dahil magkaibigan sila noon. Kung alam ito ng kanyang ama, malulungkot siya. Biglang lumuhod sina Inuarashi at Nekomamushi para humingi ng tawad kay Momo, na ikinagulat ng lahat, dahil nakayuko ang dalawa nilang hari kay Momo. Kaya napagtanto nila kung sino talaga si Momo. Habang ang grupo ni Luffy ay hindi pa rin maintindihan ang nangyayari, dahil noon pa man, iniisip na nila na ang ama ni Momo ay si Kinemon. Kaya sinabi ni Kinemon sa kanila ang totoo.
Si Momo pala ang tagapagmana ng Kozuki clan, at siya ay anak ni Kozuki Oden. Ibig sabihin ay siya ang master sa kanilang lahat, na ikinagulat ng lahat. Sa pagkakataong iyon, tumakbo si Momo para humingi ng tawad sa grupo ni Luffy, sa pagsisinungaling sa kanila, ngunit hindi ito pinansin ni Luffy. Inutusan ni Momo si Luffy na yumoko at magbigay galang sa kanya, kaya nauwi sa pakikipag-away si Luffy kay Momo, na ikinaiyak ni Momo at tumakbo para yakapin si Nami. Biglang napagtanto ni Nami na si Momo ay anak ng isang Panginoon, kaya sigurado siyang marami itong kayamanan. Nakita ni Inuarashi at Nekomamushi kung gaano sila kalapit. Kaya naman, naniniwala sila na malapit na nilang ibalik ang kagalakan sa lugar na ito. Sa sandaling iyon, iminungkahi ni Inuarashi na itigil na nilang dalawa ang pagtatalo. Sina Inuarashi at Nekomamushi ay nakipagpayapaan sa isa't isa, na nagpasaya sa lahat ng mga mamamayan, dahil hindi pa nila nakitang ganito ang kanilang dalawang hari. Kaya itinuring nila itong isang himala. Biglang nagwisik ng tubig si Zunisha sa likod nito, na lumikha ng magandang bahaghari, na ikinatuwa ni Luffy. Pagkatapos, pinangunahan ni Nekomamushi ang grupo ni Luffy para hanapin si Raizo, na labis na ikinatuwa ng grupo ni Luffy, dahil malapit na nilang makilala ang isang ninja. Pero nakaramdam ng takot si Momo, dahil masyadong mataas ang lugar. Pagkatapos noon, binuksan ni Nekomamushi ang isang nakatagong pinto sa paanan ng puno ng balyena, at pinasok niya sila sa loob, na ikinatuwa ng grupo ni Luffy, dahil makikita na nila ang isang ninja. Sa hindi inaasahan, nakita nilang nakatali si Raizo. Nagalit pala si Raizo, dahil napagtanto niyang inatake na ang kaharian na ito, pero lagi nilang kinukulong si Raizo, hindi hinayaan lumabas. Ikinagulat nito ang grupo ni Luffy, dahil hindi ang ninja image ni Raizo ang inaasahan nila. Maging sina Zoro at Law ay nadismaya. Sa pagkakataong iyon, muling nakipagkita si Raizo kina Kinemon at Momo, na labis na ikinatuwa nito, kaya tumulong silang tanggalin ang mga kadena ni Raizo. Ngunit hindi alam ni Raizo kung sino ang grupo ni Luffy. Habang nakita ni Robin at Nami na mayroon ding emblem ng pamilya Kozuki dito, at natuklasan niyang may pulang poneglyph dito, na ikinagulat ni Robin. Alam ni Inuarashi na si Robin ay nanggaling sa Ohara, kaya mababasa niya ang nakasulat sa poneglyph na ito, na ikinagulat ni Robin, dahil alam din nila ang tungkol sa Ohara. Naalala ni Robin na lihim niyang pinag-aralan ang mga sinaunang karakter noon, ngunit ang Ohara ay nawasak ng world government. Nang mga sandaling iyon, tinanong ni Robin kung bakit may pulang poneglyph dito, dahil hindi pa siya nakakita ng poneglyph na ganito. Ipinaliwanag ni Inuarashi na ang poneglyph na ito ay may ibang kahulugan. Kaya agad tumakbo si Robin para malaman pa ang tungkol sa poneglyph na ito, habang ang grupo ni Luffy ay dismayado pa rin kay Raizo, dahil hindi siya katulad ng ninja na naisip nila. Kaya sinabihan siya ni Luffy na ipakita ang kanyang ninjutsu sa kanila, ngunit sinabi ni Raizo na ang mga ninja ay hindi tulad ng iniisip nila, dahil ang mga ninja ay nagsasanay ng husto. Ang ninjutsu ay hindi ginanap para sa libangan, na ikinadismaya ng grupo ni Luffy. Nakita ni Raizo na ang lahat ay nabigo sa mga ninja, kaya naman, nagpasya siyang magpakita sa kanila ng ilang ninjutsu. Biglang nawala si Raizo, na ikinagulat ng grupo ni Luffy. Pagkatapos, ginamit niya ang clone technique, na ikinatuwa ng grupo ni Luffy, kaya mabilis na sinunggaban ni Luffy si Raizo. Tingid sa kanyang kaalaman, isa lang pala itong troso. Pagkatapos, nagpatuloy si Raizo sa paggamit ng mga shuriken, na ikinamangha ni Luffy, at napagtanto nila na ang mga ninja ay talagang cool. Sa sandaling iyon, patuloy na sinusundan ni Luffy si Raizo, dahil gusto niyang makakita ng mas maraming ninja techniques. Biglang nakita ni Raizo, Kinemon, at Kanjuro na ang kahariang ito ay labis na nawasak, na naging dahilan ng kanilang pagiyak, dahil ang lugar na ito ay dating isang magandang kaharian. Ngunit ngayon ang lahat ay nawasak, na nagpapadama sa kanila ng pagkakasala. Sa sandaling iyon, natapos ni Robin ang pag-decipher ng mga karakter sa poneglyph. Napagtanto ni Nami na ang poneglyph na ito ay nakaturo lamang sa isang tiyak na lokasyon. Ipinaliwanag ni Inuarashi na ang batong ito ay tinatawag na road poneglyph. Napagtanto ni Robin, na ang poneglyph na ito ay humahantong sa huling isla, ang Raftel, na ikinagulat ni Luffy at ng lahat. Dahil kasama nito, magiging hari ng pirata siya. Ngunit sinabi ni Inuarashi na mayroong 4 na pulang poneglyph na tulad nito. Kung mahahanap nila ang iba pang 3 pulang poneglyph, mahahanap nila ang lokasyon ng huling isla, na nagpapasaya sa lahat, dahil ang pulang poneglyph na ito ay makakatulong sa kanila na mahanap ang One Piece.
Habang inaalala ni Robin, noong nasa Ohara siya, natuto siyang mag-decipher ng poneglyphs. Mayroong dalawang uri ng poneglyph, ang isang uri ay naglalaman ng impormasyon tungkol sa Void Century, at ito ay tinatawag na Rio poneglyph. Si Roger ang matagumpay na nag-decipher ng lahat ng poneglyph. Habang si Luffy ay labis na nasa sabik, nais niyang mahanap agad ang iba pang tatlong pulang poneglyph. Biglang sinabi ni Nekomamushi kay Luffy, na ang Yonko Big Mom at Kaido ay may hawak na dalawang poneglyph, na ikinagulat nila. Habang si Luffy at Zoro ay tuwang-tuwa, dahil tatalunin niya sila para angkinin ang poneglyph, na ginagawang matakot sina Usopp at Chopper. Sinabi ni Nekomamushi na hindi nila kailangang kunin ang mga poneglyph, dahil maaari silang lumikha ng mga kopya sa pamamagitan ng pagprint nito sa papel, na ikinatuwa ni Usopp, dahil ito ay isang simpleng paraan upang matulungan si Luffy na maging hari ng pirata. Ngunit hindi nagustuhan ni Luffy ang pamamaraang ito, determinado siyang talunin ang Yonko para maangkin ito. Ngunit hindi alam ni Nami kung nasaan ang ikaapat na poneglyph. Sa sandaling ito, binabalaan ni Nekomamushi si Robin. Siya ay isang target para sa lahat ng mga pirata sa mundo, dahil siya lamang ang makakabasa ng mga poneglyph. Nag-aalala siyang makidnap si Robin. Pero naalala ni Robin nang iligtas siya ni Luffy at ng iba pa. Sabi niya, okay lang, kasi may mga malalakas akong teammates sa tabi ko para protektahan ako, na ikinahiya nila, dahil pinuri sila ni Robin sa pagiging malakas. Samantala, inaalala ni Jack ang oras na nakipaglaban siya sa mga Marines para iligtas si Doflamingo. Nakita ni Sengoku at Fujitora ang kalaban na papalapit. Biglang inutusan ni Jack na paputukan ang barko ng Marine, kaya ginamit ni Fujitora ang gravity para pigilan ang mga bala. Habang si Doflamingo ay labis na nasa sabik, sa sandaling ito, ang barko ni Jack ay lumapit sa barko ng Marine, at hinarap niya sina Sengoku at Fujitora, dahilan upang magising si Jack. Habang hindi naiintindihan ni Robin kung bakit napakaraming alam ni Nekomamushi tungkol sa mga poneglyph, sinabi niya sa kanila, gustong-gusto ni Oden ang pag-aaral ng mga poneglyph, at 800 taon na ang nakalilipas, nilikha ng angkan ng Kozuki ang mga poneglyph na ito, na ikinagulat ng lahat, dahil ang lahat ng poneglyph sa mundo ay nilikha ng angkan ng Kozuki. Inakala ni Luffy na si Momo ang lumikha ng poneglyph, ngunit sinabi ni Momo na ito ay ginawa ng kanyang mga ninuno. Kaya sa henerasyon nila, hindi na nila nababasa ang mga karakter sa poneglyph. Dahil bago maipasa ni Oden kay Momo ang pamamaraan para sa paglikha ng mga poneglyph, namatay siya, na nagdulot ng matinding kalungkutan sa grupo ni Kinemon, dahil dumaan ang Wano sa mga kakilakilabot na pangyayari. Ang nagpatay kay Oden ay si Kaido at isang shogun ng Wano, na ikinagulat ng grupo ni Luffy, dahil sinasakop ni Kaido ang Wano. At sumama rin si Oden kay Roger sa raftel, kaya alam niya ang lahat ng sikreto ng mundo, na ikinagulat ng grupo ni Luffy. Tinanong ni Luffy si Momo, ang iyong ama ba ay talagang miyembro ng tauhan ng Pirate King? Naalala ni Robin na sinabi rin ni Rayleigh na alam niya ang lahat ng lihim ng mundo, at pagkatapos ng Void Century, itinatag ang World Government. Ipinagbabawal nila ang lahat sa pagsasaliksik sa Void Century. Ngunit pinag-aralan pa rin ng Ohara ang mga poneglyph upang matuklasan ang sikretong ito, kaya sila ay inalis ng mundo. Iniisip ni Usopp na alam din ni Kinemon ang lihim na ito, ngunit wala siyang alam, dahil ayaw ni Oden na maging pabigat sa kanila ang lihim na ito, at isang bagay lang ang itinuro sa kanila ni Oden, iyon ay upang buksan ang Wano. Nagulat ito kay Luffy. Palaging sarado ang Wano mula sa labas ng mundo, kaya walang makapasok sa kanilang kaharian. Palaging sinisisi ng grupo ni Kinemon ang kanilang mga sarili, dahil isinakripisyo ni Oden ang kanyang sarili para iligtas sila. Gusto nilang maghiganti para kay Oden at bawiin ang Wano. Sa kasalukuyan, ang Wano ay pinamumunuan ni Kaido at isang shogun, kaya ang grupo ni Kinemon ay nagtitipon pa rin ng kanilang mga kaibigan upang labanan sila. Sina Nekomamushi at Inuarashi ay mga tagasunod din ni Oden, kaya ang tribong Mink ay lalaban sa tabi nila. Pero natalo sila ni Jack, na ikinadismaya nila. Gayunpaman, sinabi ni Inuarashi na hindi sila matatalo sa susunod, dahil may espesyal na kapangyarihan ang tribong Mink. Biglang nakiusap si Kinemon kay Luffy, pakiusap tulungan mo kaming talunin si Kaido at ang Wano Shogun. Nasa sabik nitong si Usopp at ang iba pa. Ngunit nanatiling tahimik si Luffy, nakatingin kay Momo, tumanggi ito, na ikinagulat ng lahat. Hindi maintindihan ni Usopp kung bakit ginawa ni Luffy ang desisyong iyon. Bigla namang sinaway ni Luffy si Momo, ang pag-iyak na lang ba ang magagawa mo? Ikaw ang leader dito, di ba?
Ngunit agad na sinaktan ni Nami si Luffy, dahil sa pambubuli sa isang 8 taong gulang na bata. Biglang lumapit si Momo kay Luffy. Naalala niya ang sinabi ng kanyang ama, at naalala niya ang sama ng loob kay Kaido. Kaya sinabi ni Momo kay Luffy, gusto kong talunin si Kaido, at gusto niyang maging mas malakas para protektahan ang kanyang mga nasasakupan. Nang lumuhod si Momo para makiusap kay Luffy, agad na pinigilan ni Luffy si Momo at sinabi, sabay tayong bumuo ng alyansa. Ito ang nagpasaya kay Momo. Biglang pinagalitan ni Lo si Luffy sa hindi pagtatanong ng opinyon niya, bagamat alam niyang magandang bagay ito. Napagtanto ni Kinemon, palaging tinitingnan ni Luffy si Momo bilang isang may sapat na gulang. Kaya naman, ipinahayag ni Luffy na ang alyansa ng mga pirata, ang tribong Mink, at ang samurai ay naitatag. Habang ang tribong Mink ay tuwang-tuwa, dahil ang kanilang dalawang hari ay nakipagkasundo sa isa't isa, napagtanto ni Wanda na ang grupo ni Luffy na pumunta dito ay nagpabuti ng mga bagay. Habang si Luffy ay nasa sabik, dahil ang kanilang alyansa ay magkakasamang matatalo si Kaido. Sinabi ni Luffy na hindi na kailangan ng lahat na lumuhod at magmakaawa sa kanya, dahil ang isang alyansa ay nangangahulugan na sila ay naging magkaibigan. Pero may isang kondisyon si Luffy, iyon ay, nagkaproblema si Sanji. Kaya gusto niyang pumunta sa teritoryo ni Big Mom para ibalik si Sanji. Sumang-ayon ang lahat sa desisyon ni Luffy, ngunit nag-aalala sila sa Yonko Big Mom. Sinabi ni Luffy na iiwasan niya ang pag-provoke kay Big Mom, at sasama siya kay Pecoms. Sa labas ng Zou Island, nakita ng crew ni Jack si Zunisha, na ikinainis niya, dahil kailangan niyang bumalik sa lugar na ito. Kaya nagpasya siyang patayin ng higanteng elepante, para tuluyang sirain ang Zou Island. Sa sandaling ito, napagtanto ni Luffy na sina Nekomamushi at Inuarashi ay parehong kilala si Shanks, kaya nasa sabik siya. Nakasakay na pala silang lahat sa barko ni Roger. Nagulat ito kay Luffy. Nakasakay pa nga sila sa barko ni Whitebeard. Naging apprentice pala sina Ino at Neko tulad ni na Shanks at Buggy, ngunit hindi pa sila nakakapunta sa raftel. Naalala ni na Ino at Neko ang panahong iyon, na labis nilang ikinatuwa. Ngunit hindi sumama kay Oden ang grupo ni Kinemon, dahil nanatili sila sa Wano. Biglang tinanong ni Nami sina Ino at Neko tungkol sa log post. Iniisip niya kung problema ba kung hindi nila ipagpatuloy ang pagsunod sa mga direksyon ng log post, dahil dumating sila sa Zou Island ayon lamang sa patnubay ng Vivrecard. Ngunit sinabi sa kanila ni Ino na ipagpatuloy ang paggalugad, at matututunan nila ang tungkol sa sibilisasyong lumikha ng misteryosong isla na Raftel. Kaya napagtanto ni Nami kung ano ang kailangan niyang gawin, na labis na ipinagmamalaki siya ni Luffy at ng lahat, dahil siya ang kanilang mahusay na navigator. Pero agad na binatukan ni Nami si Luffy, dahil sa sobrang lakas ng pagkakatama nito. Sa sandaling ito, sinabi ni Kinemon na tatawag siya ng mas maraming samurai para sumali sa kanila, habang hahanapin ni Neko ang unang kapitan ng Whitebeard Pirates, si Marco, na ikinagulat ng lahat. Pero hindi pa rin maalala ni Luffy kung sino si Marco. Sinabi ni Usopp na nakilala siya ni Luffy sa Marineford. Biglang binanggit ni Robin ang prutas na pinya, kaya naalala siya ni Luffy. Napagtanto ni Luffy na napakalakas ni Marco, ngunit sinabi ni Neko na pagkatapos ng labanan sa Marineford, pinangunahan ni Marco ang mga commander ng Whitebeard laban sa Blackbeard. Hanggang ngayon ay wala pa rin silang balita tungkol sa kanya. Nagulat ito kay Luffy. Sinabi ni Robin na ito ay isang malaking labanan, ngunit natalo si Marco. Pagkatapos noon, naging bagong Yonko si Blackbeard. Nagpagalit ito kay Luffy kay Blackbeard, dahil minsang pinrotektahan ni Marco si Luffy sa Marineford. Sa sandaling ito, nagpasya silang maghiwalay para makapaghanda. Ang grupo ni Kinemon ay babalik sa Wano. Biglang sumalubong sa grupo ni Luffy ang lahat ng tao ng tribong Mink, dahil gusto nilang magsagawa ng celebration party, para ipagdiwang ang kaligtasan ni Raizo, at nagkasundo na ang dalawa nilang hari. Naantig nito si Raizo, kaya gumamit siya ng water heart technique, na ikinatuwa ng lahat. Sa sandaling ito, masayang-masaya si Luffy, dahil malapit na siyang magpista. Ngunit agad na pinigilan ni Nami si Luffy, dahil kailangan nilang mabilis na iligtas si Sanji, at sasama si Nami sa kanya. Sinabi ni na Chopper at Brook na pupunta rin sila, habang ang iba ay sasama kay Kinemon. Biglang pinaalalahanan ni Robin si Luffy na alalahanin ang kopya ng Poneglyph para sa kanya, at pag-aaralan din niya ang Poneglyph ni Kaido sa Wano. Pagkatapos nilang maghati-hati sa mga grupo at maghanda para sa pagdiriwang, bigla, nakaramdam ng panganib ang lahat, dahilan para manginig ang buong isla.
Narinig nila ang sigaw ni Zunisha, kaya napagtanto nilang inaatake si Zunisha. Biglang may narinig si Luffy na boses. Sa sandaling ito, ang tribo ng Mink ay labis na nataranta, dahil ang buong isla ay patuloy na nanginginig. Narinig ni na Luffy at Momo na may nag-uusap sa kanila, kaya sumakit ang ulo nilang dalawa, ngunit ang iba ay walang narinig. Habang inutusan ni Jack ang kanyang mga nasasakupan na magpaputok ng mga kanyon sa mga binti ni Zunisha, tiningnan ni Jack si Zunisha bilang isang matanda at mahinang hayop. Gusto pala niyang patumbahin si Zunisha para mapatay niya ito, habang sinasabi ni Zunisha kina Luffy at Momo, kung nandito kayo, utusan niyo ako. Pero nagtanong si Luffy, sino ka? Hindi maintindihan ng lahat kung sino ang kausap ni Luffy. Biglang sinabi ni Pedro sa kanila, na narinig din ni na Roger at Oden ang boses na ito. Nagulat ito sa lahat. Sa sandaling ito, nanginginig ang buong kaharian, dahilan para matakot ang mga tao, kaya sinubukan ni na Zoro at Raizo na protektahan ang lahat. Biglang may nakita si Momo, at nakita niya si Jack, na ikinagulat ng lahat, dahil bumalik na si Jack. Tuloy-tuloy pa rin ang pagpapaputok niya sa mga binti ni Zunisha. Hindi maintindihan ni Luffy kung bakit nakikita iyon ni Momo. Inutos ni Ino at Neko ang lahat na lumaban kay Jack, ngunit ang isla ay nanginginig pa rin, na pinipigilan silang gumalaw. Nagbabala si Zunisha na kapag bumagsak siya, nasa panganib sila. Napagtanto ni Momo na ang boses na ito ay mula sa higanteng elepante, na ikinagulat ng lahat. Sinabi niya kay Momo na, matagal na siyang nakagawa ng krimen, kaya may nag-utos sa kanya na magpatuloy sa paglalakad. Sinabihan ni Zunisha si Momo na bigyan siya ng utos, habang si Jack ay patuloy na nagpapaputok sa mga binti ni Zunisha, na nagdulot sa kanya ng matinding sakit. Nakita ng mga pirata ang higanteng elepante na malapit nang bumagsak, na ikinatuwa nila. Sinabi ni Zunisha, pakiusap, hayaan mo akong lumaban. Dahil dito, hindi sigurado si Momo kung ano ang gagawin. Pagkatapos ay sinabihan ni Luffy si Momo na bigyan ng utos si Zunisha, kung hindi, mamamatay ang lahat at ang elepante. Sa sandaling ito, malapit nang sumuko si Zunisha. Nakita ni Momo na nasa panganib ang lahat, kaya sumigaw siya at sinabihan si Zunisha na talunin si Jack. Sa hindi inaasahan, nakinig talaga si Zunisha sa utos ni Momo, at tinutukan niya si Jack, na ikinatakot ng mga pirata. Ginamit ni Zunisha ang kanyang higanteng ball para sirain ang lahat ng kanilang mga barko, at si Jack ay bumagsak sa dagat. Sa sandaling ito, naramdaman ng lahat na ang lahat ay bumalik sa kapayapaan. Ibinalita ni Berete sa lahat, na natalo ni Zunisha si Jack sa isang hampas lang, kaya akala ng lahat ay patay na si Jack. Pagkatapos noon, sinabihan ni Luffy ang lahat na maghanda ng pagkain para sa kanya, dahil kailangan niyang hanapin si Sanji. Bigla silang nakatanggap ng balita, na malubhang nasugatan ang binti sa harap ni Zunisha. Sa hindi inaasahan, ang isla ay patuloy na nanginig. Buti na lang at nakatayo pa si Zunisha. Napagtanto ng lahat na kailangan nilang gamutin kaagad si Zunisha, kaya gusto ni Chopper na manatili si Luffy ng kaunti pa, dahil kailangan niyang gamutin ang mga sugat ni Zunisha. Sumang-ayon si Luffy, kaya nagsimula silang magtrabaho ng magkasama. Habang naghahanap si Chopper ng mga halamang gamot para matigil ang pagdurugo, tinulungan ni Robin ang lahat na manahin ng mga piraso ng tela para gawing bendahe. Tinulungan ni Brook at Zoro ang lahat na putulin ang mga puno, ngunit naligaw si Zoro, kaya nagduda si Lo sa direksyon ni Zoro. Biglang may naramdaman si Nami na may papalapit. Sa sandaling ito, handa na ang lahat, kaya nagsimula silang bumaba para gamutin si Zunisha. Habang sinabi ni Nami kay Luffy na may paparating na bagyo, kaya hiniling niya kay Luffy na ipaalam sa lahat. Sa panig ni Chopper, naglalagay siya ng gamot at nagbenda kay Zunisha. Biglang umihip ang malakas na hangin, dahilan para matangay ang kanilang mga bangka. Maging ang mga lubid na nagsesecure sa kanilang mga barko ay naputol, dahilan para mahulog sila sa dagat. Buti na lang at saktong dumating si Luffy para tulungan sila. Ginamit ni Robin ang kanyang kapangyarihan sa Devil Fruit, at gumawa siya ng isang higanteng lambat, para tulungan ang lahat na umakyat pabalik. Sa wakas, ligtas na ang lahat. Sa sandaling ito, nakita ni Luffy na maraming pagkain sa storage room. Ito ay ikinatuwa niya, kaya inipon niya ang lahat sa kanyang backpack. Sa sandaling ito, naramdaman ni Carrot na kamangha-mangha ang grupo ni Luffy, kaya gusto rin ni Carrot na sumama kay Luffy. Biglang nakalimutan ni Luffy ang tungkol kay Pecoms. Hiniling ni Luffy kay Carrot na dalhin ang pagkain sa barko para sa kanya, para mahanap niya si Pecoms. Sa sandaling ito, lubos ang pasasalamat ng lahat sa grupo ni Luffy,
dahil nakatulong sila sa paggamot sa mga sugat ni Zunisha. Habang si Chopper ay tinapos ng bendahe ang ball ni Zunisha, na labis na ikinatuwa ng lahat. Sinabi ni Miyagi na si Zunisha ang kanilang lupaing ninuno, at sila ay naninirahan sa likod ng kahangahangang nilalang na ito. Kaya gusto niya talagang tanungin si Zunisha, 1,000 taon ka nang naglalakad, saan mo gustong pumunta? Habang si Momo naman ay gustong makausap si Zunisha ng 1 beses. Hindi niya maintindihan kung bakit naririnig siya ni Zunisha, kaya naisip niya na maaaring may kaugnayan ito sa angkan ng Kozuki. Sa sandaling ito, sinabi ni Kinemon na ang kanilang grupo ay mahahati sa 4, ang Group 1 ay si Neko, nahahanapin si Marco, ang Group 2 ay sina Momo at Ino. Group 3 ang grupo ni Luffy, na magliligtas kay Sanji, at ang Group 4 ay pupunta sa Wano. Habang nakita ni Luffy na gumuho ang bahay ni Pecoms na ikinagulat niya. Buti na lang at ligtas pa siya. Nakita ni Luffy ang shell ng pagong ni Pecoms, na ikinagulat niya. Nakain pala niya ang prutas na kame-kame, na nagpapahintulot sa kanya na maging isang pagong. Biglang itinali ni Luffy si Pecoms, at binuhat niya si Pecoms, na naging dahilan para wala siyang magawa, dahil nakalimutan ni Luffy na siya ay nasugatan. Sa sandaling ito, sinabi ni Pedro kay Neko, na gusto niyang sumama sa grupo ni Luffy. Pero agad na tumakbo si Shishilian, dahil gusto rin niyang sumama sa grupo ni Luffy. Nais ding sumama sa kanila ni Wanda. Nakita ni Pedro na gusto ng lahat na sumama kay Luffy, na ikinagulat niya. Pero sinabi ni Neko na ipaubaya na lang ito kay Pedro, dahil si Pedro lang ang makakatulong kay Pecoms na kumalma. Samantala, in-upgrade ni Usopp ang claim attack para kay Nami, na ikina-curious niya, kaya sinubukan niyang gamitin ito. Sa hindi inaasahan, napahaba ang claim attack ni Nami, na ikinatuwa niya. Ang akala ni Raizo ay gumagamit si Nami ng mahika, ngunit nang mag-quote si Usopp ng presyo para kay Nami, biglang nawala si Nami. Sa sandaling ito, nakahanda na ang grupo ni Luffy na umalis sa zoo, kaya nagtipon ang lahat para magpaalam sa kanila. Nang magdodrawing na sana si Kanjuro ng isang bagay na tutulong sa kanila pababa, niyakap ni Luffy ang kanyang grupo, na ikinabigla ng lahat. At tumalon siya pababa, na ikinatakot nila, na ikinagulat ng lahat, at pumayag silang magkita muli sa Wano. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na mai-upload namin, at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.